Hindi ko na kayang maghintay na makasama ka ulit, mahal ko. Ang mga salitang yon ay tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Elara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mamahaling papel. Ang bawat letra ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Ito dapat ang pinakamasayang araw para sa kanya, ang kanyang ika-30 kaarawan. Ang simula ng isang bagong dekada sa buhay niya, isang buhay na akala niya ay perpekto. Kanina lang, ang mundo niya ay puno ng kulay. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang walk-in closet. Suot ang isang simpleng puting bestida habang pinagmamasdan ang larawan ng kasal nila ni Marco na nakapatong sa kanyang vanity table. 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang asawa nang sabihin niya ang I do. Si Marco Reyes, ang gwapo, matalino, at matagumpay na CEO. Ang lalaking pinangarap niya at ang lalaking bumuo ng kanyang mundo. Napangiti siya. Perfect. Bulong niya sa sarili. Perfect ang buhay niya. Perfect ang asawa niya. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok ang kanilang kasambahay na si Manang Tess. May daladalang isang malaki at napakagandang kahon na nakabalot sa kulay pilak na pambalot at may malaking pulang laso. Ma'am Elara, may nagpadala po para sa inyo, sabi ni Manang Tess na may ngiti sa labi. Happy birthday po. Salamat, Manang, sagot ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Kanino raw galing? Wala pong pangalan, ma'am, pero mukhang galing kay Sir Marco. Sino pa po ba ang magpapadala ng ganito ka-espesyal? Tama si Manang. Si Marco lang. Palagi siyang may mga sorpresa. Mag-isang binuksan ni Elara ang regalo sa ibabaw ng kanilang malambot na kama. Maingat niyang tinanggal ang laso at ang pambalot. Bumungad sa kanya ang isang itim na kahon na may gintong tatak ng isang sikat na designer. Napatakip siya sa kanyang bibig sa pagkamangha. Sa loob nito ay isang eleganteng navy blue silk dress. Ang tela ay napakalambot sa kanyang mga daliri. Isinukat niya ito sa kanyang katawan at umikot sa harap ng salamin. Bagay na bagay sa kanya. Sa ilalim ng damit ay may isa pang maliit na kahon. Isang pabango. Ang paboritong brand niya pero isang amoy na hindi pa niya naaamoy kailanman. Itinapon niya ang kaunting pabango sa kanyang pulso. Ang amoy ay mapang-akit at sensual. Marco really knows me. Bulong niya sa hangin. Ang puso niya'y puno ng kilig. At sa ilalim ng lahat, may isang maliit na sobre. Kulay krema. Masaya niya itong binuksan. Inaasahan ng isang maikling happy birthday message. Ngunit iba ang kanyang nabasa. Para sa nag-iisang babaeng nagpapatibok ng puso ko, napangiti si Elara. Ang sweet talaga ni Marco. Ang bawat araw na hindi kita kasama ay isang parusa. Ang bawat gabi na hindi kita kayakap ay isang walang katapusang kalungkutan. Nagsimulang kumunot ang noo ni Elara. Medyo kakaiba ang mga salita. Hindi ito ang karaniwang paraan ng pagsulat ni Marco. Suotin mo ang bestidang ito. Isuot mo ang pabangong ito. Gusto kong makita kang suot ang mga regalong ito kapag nagkita tayo mamaya. Sa ating lugar. Sa Grand Astoria, Presidential Suite. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang Grand Astoria. Doon sila nag-honeymoon, pero hindi sila doon magkikita ngayong gabi. Ang plano nila ay isang simpleng hapunan sa paborito nilang restaurant. Nanginginig niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Hindi ko na kayang maghintay na makasama ka ulit, mahal ko. Ang mga salitang yon, ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan, hindi ito para sa kanya. Ang sulat na ito ay para sa ibang babae. Ang regalong ito ay para sa kabit ng asawa niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa mamahaling papel. Ang buong kwarto ay tila umikot. Ang masayang araw ng kanyang kaarawan ay biglang naging isang bangungot.
Tiningnan niya ang dulo ng sulat. Walang pangalan. Isang maliit na pirma lang. Isang pamilyar na kurbada ng mga letra. Isang pamilyar na galaw ng pluma na nakita na niya ng libu-libong beses sa mga dokumento, sa mga tseke, sa mga love notes nila noon. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang sulat kamay ni Marco. Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid ay nakakabingi. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Mga kulay na kanina lang ay simbolo ng romansa para kay Elara. Ngunit ngayon ay tila kulay ng pamamaalam. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang sulat na parang isang basag na piraso ng kanyang buhay. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat letra ay isang patunay ng pagkawasak. Ang navy blue na bestida ay nakakalat pa rin sa kama, isang maganang kasinungalingan. Ang pabango ay kumakapit pa rin sa kanyang balat, isang mapanuksong alaala ng kataksilan. Ang mga luhang kanina'y walang tigil sa pag-agos ay biglang natuyo. Napalitan ito ng isang kakaibang panlalamig na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Hindi na ito pighati. Iba na ito. Isang bagay na mas madilim, mas matatag, galit. Tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang masayang babae na puno ng pag-asa kanina. Ang nakita niya ay isang babaeng niloko, isang babaeng ginawang tanga sa sarili niyang kaarawan. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Malamig. Walang emosyon. Ang pag-iyak ay para sa mga biktima. At sa sandaling iyon, nagpasya si Elara na hinding-hindi siya magiging biktima. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang lumang aparador sa dulo ng kanilang walk-in closet. Isang aparador na naglalaman ng mga gamit niya noong dalaga pa siya. Binuksan niya ang isang kahon na puno ng mga lumang gamit at kinuha mula sa ilalim nito ang isang luma, nakatagong cellphone, ang teleponong ginamit niya bago sila ikasal ni Marco. Isinaksak niya ito sa charger. Naghintay siya. Ang bawat segundong paghihintay na bumukas ang telepono ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan. Nang sa wakas, ay umilaw ang screen. Isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya. Ito ang kanyang magiging sandata. Habang nag-iisip ng kanyang mga susunod na hakbang, biglang umilaw ang screen ng kanyang pangunahing telepono. Isang mensahe mula sa kanyang biyenan. From Doña Victoria Reyes Elarahija, make sure you are ready by 7. The whole family is excited for your surprise party. Don't be late. It would be embarrassing. Isang surprise party, isang pagtitipon kung saan naroroon ang buong pamilya Reyes at ang kanyang sariling pamilya Santos. Isang pagtitipon na inorganisa para sa kanya. Ngunit ngayon ay magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting mapait, isang ngiting may banta. Ang tadhana na mismo ang nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Hindi niya ito binuksan sa social media. Gumawa siya ng isang bagong account sa isang messaging app gamit ang isang pangalan na walang makakakilala. Tiningnan niyang muli ang sulat. Grand Astoria, Presidential Suite. Ang lugar kung saan sila nangako ng walang hanggan sa isa't isa. Ngayon, ito ang magiging lugar ng kanilang katapusan. Nagsimulang mag-type ang kanyang mga daliri. Ang bawat pindot ay puno ng determinasyon. Ipinadala niya ang mensahe sa numero ni Marco. Suotin mo ang regalong pinadala ko. Grand Astoria, Presidential Suite. Hihintayin kita. Ibinaba niya ang telepono. Naghintay siya. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang malamig na katiyakan. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto, tumunog ang telepono. Isang tugon mula kay Marco. Papunta na ako, mahal. Miss na kita.
Hinawakan ni Elara ang telepono ng mahigpit. Ang salitang mahal ay hindi na nagdulot ng sakit. Wala na siyang naramdaman, kundi ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Nagsimula na ang laro. At sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito, siya ang mananalo. Nakatayo si Elara sa harap ng salamin, ngunit hindi niya kilala ang babaeng nakatingin pabalik. Suot niya ang navy blue na bestida. Ang mamahaling tela ay yung mayakap sa kanyang katawan, isang perpektong kasinungalingan. Naglagay siya ng make-up, isang makapal na pundasyon para itago ang pamumutla, isang madilim na eyeliner para bigyang diin ang mga matang wala ng luha, at isang matingkad na pulang kolorete sa labi, na parang dugo, na parang babala. Hindi ito para magpaganda. Ito ay isang maskara, isang baluti para sa digmaang haharapin niya. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Walang pagmamadali. Walang emosyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, ang itim na kahon ng pabango, at ang dalawang telepono. Ang isa ay para sa komunikasyon, ang isa ay para sa pagkawasak. Habang nagmamaneho siya patungo sa The Grand Astoria, ang mga pamilyar na kalsada ng Quezon City ay tila naging estranghero. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay mga malabong patak na lamang ng kulay sa kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay binasag lamang ng tibok ng kanyang puso. Isang paulit-ulit na tambol ng kaba, tapang at lungkot. Pagdating niya sa marangyang lobby ng hotel, bumati sa kanya ang doorman na may magalang na ngiti. "Good evening, Ma'am Reyes." Tumango lang siya. Ang apelyidong Reyes ay parang isang mabigat na kadenang nakakabit sa kanyang pangalan. Bawat hakbang niya sa malawak na sahig na gawa sa marmol ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Ang bawat sulok ng hotel na ito ay may alaala nila ni Marco. Dito sila unang nag-dinner date. Dito siya nag-propose. At sa elevator na sinasakyan niya ngayon, dito siya ninakawan ng halik ni Marco. Matapos ang kanilang kasal, pareho silang tumatawa, puno ng mga pangarap. Ngayon, ang elevator ay tila isang bakal na kabaong na nag-aangat sa kanya patungo sa libingan ng mga pangarap na yon. Bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, isang mahabang pasilyo na may malambot na karpet ang nasa harap niya. At sa dulo, ang pinto ng presidential suite. Ang kanilang suite. Ginamit niya ang keycard na palihim niyang itinago bilang souvenir. Isang click. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng silid. Ang engrandeng tanawin ng syudad mula sa malaking bintana. Ang lahat ay pareho. Pumasok siya at isinara ang pinto. Ang katahimikan ay mas matindi ngayon. Biglang bumalik sa kanya ang isang matingkad na alaala. Si Marco, binuhat siya na parang bagong kasal, tumatawid sa mismong pintuan na ito. Ang tawa niya, ang halik niya, ang bulong niya sa kanyang tainga. "Dito magsisimula ang ating habang buhay, mahal ko." Napapikit si Elara, kinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ito hinayaang magtagal. Kailangan niya ang galit. Kailangan niya ang lakas na dulot nito. Inilibot niya ang kanyang paningin, hinahanap ang perpektong lugar. Doon. Isang malaking florera na may mga puting rosas sa isang mesa sa sulok. May perpektong anggulo ito sa pinto at sa malaking sofa sa gitna ng sala. Maingat niyang kinuha ang luma niyang telepono. Binuksan niya ang social media app, ang bagong account na ginawa niya. Sinimulan niya ang live stream, tinitiyak na pribado ito at para lamang sa mga taong papadalhan niya ng link. Itinayo niya ang telepono sa likod ng florera. Halos hindi ito makita sa pagitan ng mga bulaklak at dahon. Perpekto. Humakbang siya paatras at tiningnan ang kanyang gawa. Ang entablado ay handa na. Kinuha niya ang kanyang pangunahing telepono at binuksan ang kanilang family group chat. Ang mga huling mensahe ay puno ng pagbati.
Doña Victoria. Can't wait to see you, Hija. Happy birthday, Isabel Cruz. Happy birthday, Ate Elara. I have a special gift for you. See you later. Mapait siyang napangiti sa mensahe ng kanyang pinsan. Isang espesyal na regalo. Tumingin siya sa bintana, sa libu-libong ilaw na kumikinang sa kadiliman. Eto na, ang punto kung saan wala ng atrasan. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Isang sorpresa para sa lahat. Idinikit niya ang link ng live stream sa ilalim nito at pinindot ang send. Pagkatapos, naupo siya sa sofa, humarap sa pinto at naghintay. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Maya-maya, may narinig siyang katok sa pinto. Isang marahan, pamilyar na katok. Napapikit si Elara. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kanyang sarili. Pagmulat niya, ang kanyang mga mata ay kalmado na. Parang isang tahimik na dagat, bago ang isang malakas na bagyo. Sumigaw siya, ang kanyang boses ay naging matamis na parang pulot. Isang boses na puno ng pananabik, na matagal nang nawala. Bukas yan, Mahalta. Ang bawat hakbang ni Marco sa malambot na carpet ng pasilyo ng The Grand Astoria ay may kasamang ngiti. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa kaba, kundi sa purong pagkasabik. Iniwan niya ang kanyang cellphone sa kotse para walang anumang istorbo. Ngayong gabi ay para lang sa kanila ni Bella. Naiisip na niya ang itsura nito, ang matamis na ngiti, ang mapang-akit na mga mata, at ang katawan nitong balingkinitan na babagayan ng navy blue na bestidang pinili niya. Ang lahat ay perpekto. Isang mabilis na pagkikita bago siya dumiretso sa surprise party para kay Elara. Napailing siya. Mahal niya si Elara? Oo naman. Siya ang perpektong asawa, ang perpektong mukha para sa pamilya Reyes. Pero si Isabel, si Bella, iba ito. Siya ang kanyang apoy, ang kanyang lihim na paraiso. Nakarating siya sa tapat ng pinto ng presidential suite. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura, ang kanyang ngiti ay lalong lumapad. Bella, nandito na ako. Ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang nangiti ay naglaho sa kanyang mga labi, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkagulat. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa sofa na tila isang reyna, sa kanyang trono ay ang kanyang asawa. Si Elara, suot nito ang bestida, ang navy blue na bestida na para dapat kay Bella. Ang pabango na binili niya para kay Bella ay tila pumuno sa buong silid. Ngunit ngayon ay parang lason sa kanyang pangamoy. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-andar. Paano? Paano siya napunta dito? Paano niya nalaman? Elara? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang tanong, isang bulong ng pagkalito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa bahay ka. Tumayo si Elara. Ang bawat galaw niya ay mabagal at puno ng kahulugan. Walang bakas ng galit o luha sa kanyang mukha. Tanging isang nakakakilabot na kalmadong ekspresyon. Nagustuhan mo ba ang suot ko, Marco? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Bagay ba sa'kin? Ano? Anong pinagsasabi mo? Nag-umpisa nang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Sinubukan niyang mag-isip ng isang palusot, isang kasinungalingan. Kahit ano. May meeting ako dito. Sa kliyente. Nagulat ako na nandito ka. Lumapit si Elara sa kanya, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa mga mata ni Marco. Ipinakita niya ang isang piraso ng papel na kulay krema. Para kanino ito, Marco? Kinilabutan siya. Ang sulat. Ang kanyang sulat kamay. Ito na. Huli na siya. Hindi ko alam kung ano yan. Mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Elara, ano ba to?
Isang laro. It's your birthday, dapat nagsiselebrate tayo. Baka napapagod ka lang. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara. Isang tawang nagpadala ng takot sa buong sistema ni Marco. Pagod? Oo, Marco. Pagod na akong maging tanga. Ang boses niya ay biglang nagkaroon ng talim. Sino siya? Sino ang babaeng nagmamay-ari ng bestidang ito? Sino ang babaeng dapat mong katagpuin dito ngayon? Wala. Wala akong ibang babae. Sigaw niya. Ang kanyang pagtanggi ay desperado na. Nabubuang ka na ba, Elara? Nag-i-imagine ka lang ng mga bagay-bagay. Habang nasa gitna sila ng kanilang mainit na pagtatalo, isang tunog ang pumutol sa lahat. Isang katok sa pinto. Pareho silang natigilan. Napatingin si Marco sa pinto. Ang kanyang puso ay tila aakyat sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. Napatingin siya kay Elara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nanangiti ng tagumpay. Baka siya na yan, bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng panunya. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at mula roon ay pumasok si Isabel Bella Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng nangiti at pananabik. Ngunit ito ay agad na naglaho nang makita niya ang eksena sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Marco na namumutla. Patungo kay Elara na nakatayo doon na parang isang estatwa ng paghihiganti. Kuya Marco? Nanginginig ang boses ni Isabel, puno ng pagkalito. Ate Elara, anong ginagawa niyo dito? Ang hangin sa loob ng presidential suite ay biglang naging mabigat at siksik, tila hindi na kayang pumasok sa mga baga. Para kay Elara, ang eksena sa harap niya ay parang isang dula sa entablado na matagal na niyang pinanood sa kanyang isipan, ngunit ang realidad ay mas masakit, mas brutal. Si Isabel, ang kanyang nakababatang pinsan, ang babaeng tinuring niyang parang tunay na kapatid, ang babaeng tinulungan niyang makapasok sa kumpanya. Ngayon, nakatayo ito roon. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagkagulat. Ate Elara? Ulit ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig na parang isang batang nahuli sa kasalanan. Lumapit ito sa kanya, akmang hahawakan ng kanyang braso. Anong nangyayari? Bakit kayo nandito ni Kuya Marco? Hinawi ni Elara ang kamay nito bago pa man dumapos sa kanyang balat. Ang paghawak sana nito ay parang apoy na susunog sa kanya. Huwag mo akong matawag na ate. Mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. At huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Napatingin si Isabel kay Marco, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. Si Marco naman ay parang isang estatuwang hindi makagalaw. Ang mukha ay blanko sa pagkabigla. Ang buong tanggulan ng mga kasinungalingan nila ay gumuho sa isang iglap. At sa gitna ng katahimikang yon, nagsimulang umarte si Isabel. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay napalitan ng mga luha. Sunod-sunod itong pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Hikbi niya. Ate, anong kasalanan ko? Kuya Marco, anong nangyayari? Ito na, ang pagganap ng isang biktima. Isang papel na napakahusay niyang ginagampanan. Ngunit hindi na apektado si Elara. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging bulag. Talaga, Bella? Tanong ni Elara. Ang pangalang Bella ay lumabas sa kanyang bibig na may halong lason. Hindi mo naintindihan kung bakit suot ko ang bestidang para sa'yo, kung bakit alam ko ang lugar na ito, kung bakit alam ko ang oras ng tagpuan ninyo. Sa bawat tanong ni Elara, lalong namumutla si Isabel. Ang kanyang mga luha ay tila nawala ng silbi. Biglang nagsalita si Marco, nabasag ang kanyang pagkakatulog. Elara, tama na! Sigaw niya at sa isang iglap, pumunta siya sa tabi ni Isabel, bahagyang inilagay ang sarili sa pagitan nila, na parang isang kalasag. Wala siyang kasalanan,
Ako ang may kasalanan sa lahat. Ang simpleng galaw na yon, ang pagprotekta niya kay Isabel, ay ang huling patalim na tumusok sa puso ni Elara. Hindi na ito kirot. Isa na itong malalim at malamig na sugat. Sa gitna ng kaguluhang yon, ang telepono ni Elara na nakalagay sa ibabaw ng coffee table ay biglang tumunog ng malakas. Nag-vibrate ito sa ibabaw ng salamin. Ang ingay ay tila isang alarma. Nakatitig ang lahat sa telepono. Sa screen, isang pangalan ang umilaw, Doña Victoria. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinindot niya ang accept at inilagay sa loudspeaker. Ang galit na boses ng kanyang biyenan ay pumuno sa buong silid. Mas malakas kaysa sa sigawan nila kanina. Elara, itigil mo ang kahibangang ito. Ang boses ni Doña Victoria ay parang kulog. Walang bakas ng pag-aalala para sa nararamdaman niya. Tanging galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilya. I-off mo ang livestream na, yan ngayon din. Livestream. Sa narinig na salitang yon, ang mga mata ni Marco at Isabel ay sabay na napunta sa direksyon ng Florera sa sulok. Nakita nila ang maliit na liwanag mula sa lente ng nakatagong telepono. Ang lahat ng kanilang sinabi, lahat ng kanilang ginawa ay nasaksihan, hindi lang ng pamilya Reyes, kundi pati na rin ng pamilya Santos. Ang pangalan ng pamilya, sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapaitan. Humarap siya sa direksyon ng telepono na parang kinakausap niya ng direkta ang kanyang biyenan. Hindi po ako ang sumisira, Doña Victoria. Pinapakita ko lang ang sira na. Walang hiya ka. Sigaw ng matanda mula sa kabilang linya. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa pamilyang ito, tapos ka na. Click. Pinatay ang tawag. Pinatay na rin ni Elara ang livestream. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat kaysa dati. Si Isabel ay umiiyak na ng walang tunog, habang si Marco ay nakatitig lang kay Elara. Ang kanyang mukha ay pinaghalong galit, takot, at isang bagay na hindi maipaliwanag. Marahil ay pagsisisi. Tiningnan sila ni Elara, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan, ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buo. Ngayon, bulong ni Elara, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ang biyahe pula. Ang biyahe pabalik sa bahay nila ni Marco ay isang malabong alaala. Hindi na naalala ni Elara kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya ay nakatayo na siya sa harap ng malaking pinto ng mansyon, ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay parang isang malamig at dayuhang istruktura. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga kasambahay na kanina lang ay masayang bumabati sa kanya ay ngayon ay yumuyuko, umiiwas sa kanyang paningin. Nakita niya si Manang Tess sa may kusina, ngunit mabilis itong tumalikod, nagkunwaring may ginagawa. Alam na nila, ang tsismis ay mas mabilis pa sa apoy. Ang kahihiyan ay nakakapit na sa bawat sulok ng bahay. Hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa kanilang master's bedroom. Ang amoy ni Marco ay naroon pa rin. Sa mga unan, sa hangin. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay hindi na nagdudulot ng kapanatagan. Nagdudulot ito ng pagkasuklam, walang pag-iyak, walang pagsisigaw. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, tulad ng isang robot na sumusunod sa isang programa. Binuksan niya ang kanyang aparador at kumuha ng isang malaking maleta. Nagsimula siyang mag-impake, hindi ng mga damit na binili ni Marco, kundi ng mga bagay na tunay na sa kanya. Mga damit na binili niya mula sa sarili niyang pera bago sila ikasal, mga lumang libro, mga larawan ng kanyang mga yumaong magulang. Kailangan niya ang kanyang mga dokumento, ang kanyang pasaporte, ang kanyang birth certificate, ang kanyang pagkakakilanlan,
bago pa siya naging isang Reyes. Lumapit siya sa isang malaking painting sa dingding, isang larawan nilang dalawa ni Marco noong kanilang kasal, masaya at puno ng pag-ibig. Isang kasinungalingan. Itinulak niya ito sa gilid at lumitaw ang isang bakal na pinto ng isang nakatagong safe. Inilagay niya ang kombinasyon, ang petsa ng kanilang anibersaryo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gaano kadali para sa kanya na gamitin ang mga simbolo ng kanilang pag-ibig laban sa kanya. Click. Bumukasan ang safe. Sa loob, naroon ang mga inaasahan niya, mga alahas, mga titulo ng lupa, at isang sobre na naglalaman ng kanyang mga personal na dokumento. Kinuha niya ito, ngunit habang inaabot niya ito, ang kanyang mga daliri ay sumayad sa isang manipis na folder na nakasiksik sa pinakalikod, halos hindi makita. Kulay brown ito, walang anumang nakasulat. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Binuksan niya. Ang laman nito ay mga papel na hindi pamilyar sa kanya, mga bank statement, mga wire transfer confirmation, mga deed of sale. Sa una, siya ay nalito. Mga numero, mga pangalan ng kumpanya na hindi niya kilala. Ngunit habang binabasa niya ang mga ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa bawat transaksyon, sa bawat dokumento, bilang benepisyaryo ng malalaking halaga. Cruz Development Corp. Cruz, ang apelyido ni Isabel. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang paghinga niya ay tila huminto. Mabilis niyang siniyasat ang mga petsa. Ang unang transaksyon ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Maliit na halaga lamang. Ngunit habang tumatagal, ang mga halaga ay lumalaki. Libo-libo, milyon-milyon, at ang perang inililipat nanggagaling sa iisang account. Ang account ng Santos Holdings, ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Ang kanyang pamana na isinama sa Reyes Corporation bilang bahagi ng kanilang kasal. Tiningnan niya ang mga pirma sa bawat transaksyon. Pirma ni Marco at isang pirma na pineke, ang pirma ng kanyang ama. Isang matinding galit ang biglang sumabog sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa sa sakit ng kataksilan. Hindi lang siya niloko, ninanakawan siya. Ninanakawan nila ang alaala ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga huling pahina ng folder. Doon, sa pinakailalim, ay isang bagong-bago at notarized na dokumento. Ang titulo nito ay malinaw at nakamamatay. Final Deed of Asset Transfer. Nakasulat dito na ang lahat ng natitirang shares at assets ng Santos Holdings ay tuluyan ng ililipat sa Cruz Development Corp. At sa ibaba, ang petsa kung kailan ito magkakabisa. August 29, 2025. Bukas. Bukas na bukas. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Elara ang lahat. Ang live stream, ang pagtatapat, ang galit ng pamilya Reyes. Ang lahat ng ito ay isang palabas lamang. Ang tunay na plano ay mas malalim, mas masama. Plano nilang kunin ang lahat mula sa kanya at sa oras na wala na siyang halaga, itatapon na lang siya na parang basura. Ang kaarawan niya ay hindi lang araw ng pagtataksil. Ito ang bisperas ng kanyang pagbagsak. Ang bigat ng folder sa mga kamay ni Elara ay higit pa sa bigat ng papel. Ito ang bigat ng isang planadong pagkawasak. Ang bawat pahina ay isang hakbang sa kanilang masalimuot na plano na iwan siyang wala-wala. Kailangan niyang mag-isip. Hindi ito simpleng away mag-asawa. Ito ay isang giyerang pinagplanuhan at kung haharapin niya sila ng direkta, kung isusumbat niya ang mga dokumentong ito, itatanggi lang nila ang lahat. Sisirain nila ang ebidensya. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para patahimikin siya. Hindi. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Ang laban na ito ay hindi mapapanalunan
ng sigawan at luha. Mapapanalunan ito sa talino at tamang diskarte. Kailangan niya ng kakampi. Isang taong nasa labas ng impluwensya ng mga reyes. Isang taong mapagkakatiwalaan niya hindi lang ng kanyang kwento, kundi ng kanyang buhay. At isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang address book mula sa kanyang drawer. Hinanap niya ang isang pangalan na matagal nang hindi niya nakikita. Attorney Renato Flores, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang taong tumulong sa kanya sa mga legal na usapin noong pumanaw ang kanyang mga magulang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero sa kanyang lumang telepono. Pagkatapos ng ilang ring, isang malalim at formal na boses ang sumagot. Attorney Flores speaking. Attorney, bulong ni Elara. Si Elara po ito, anak ni Ricardo Santos, isang sandaling katahimikan. Elara hiha, sabi ng abogado. Ang boses niya ay biglang lumambot. Napatawag ka, kamusta ka na? May problema ba? Mayroon po, attorney, sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang bagay na napaka-importante at kumpidensyal. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga elitista. Naupo si Elara sa pinakadulong bahagi ng kafe, likod sa dingding, kung saan kitang-kita niya ang lahat ng pumapasok. Dumating si Attorney Flores, isang kagalang-galang na lalaki na may puti ng buhok sa kanyang mga sentido. Ang kanyang mukha ay agad na nag-alala nang makita ang itsura ni Elara. Hija, anong nangyari sa'yo? Walang imik na inilapag ni Elara ang brown na folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Tahimik na binuklat ng abogado ang bawat pahina. Ang kanyang noo ay paunti-unting kumukunot. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Paminsan-minsan, napapailing siya, bumubulong ng mga salitang tulad ng imposible at walang hiya. Nang matapos siya, isinara niya ang folder at tumingin ng diretso kay Elara. Ito ay mas malala kaysa sa inaakala ko, mariin niyang sabi. Ito ay large-scale estafa at falsification of documents. Matindi ang kulong dito, Elara. Alam ko po, sagot ni Elara. Pero ang kalaban natin ay ang pamilya Reyes, babala ng abogado. Makapangyarihan sila. Malalim ang kanilang mga koneksyon. Kailangan nating maging maingat. Isang maling galaw lang at tayo ang babaliktarin nila. Mayroon na lang tayong isang araw, attorney. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Bukas, pipirmahan na ang huling kontrata. Tumango si Attorney Flores. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Kung ganon, kailangan nating kumilos ngayon. Iwanan mo sa akin ang mga ito. Pag-aaralan ko. At Elara, umuwi ka. Kumilos ka na parang walang nangyari. Huwag kang magpahalata na may alam ka. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Ang pag-uwi sa mansyon ay ang pinakamahirap na parte. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kasinungalingan. Nakasalubong niya si Marco sa hagdanan. Hindi ito nagsalita. Tiningnan lang siya nito ng isang malamig at blangkong tingin bago nagpatuloy sa pag-akyat. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang giyera ay tahimik na nagsimula. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elara sa kanilang kwarto. Dala ang isang unan at kumot, nahiga siya sa isang maliit na guest room. Ang pinto ay nakalock. Yakap-yakap niya ang kanyang cellphone. Hinihintay ang tawag ng abogado. Kinagabihan, tumunog ang telepono. Elara, sabi ni Attorney Flores sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay apurado. Mayroon akong nahanap, isang testigo, ang dating chief accountant ng Santos Holdings bago ito isinama sa Reyes Corp. Tinanggal siya ni Marco nang walang dahilan 2 taon na ang nakalipas.
May hinala na siya noon pa, pero kailangan nating mag-ingat. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Elara. Nasaan po siya? Kakausapin ko siya. Biglang napatigil si Elara. Habang nakikipag-usap sa telepono, napatingin siya sa bintana ng guest room na nakaharap sa kalye. Sa labas ng kanilang gate, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, may isang itim na sasakyan na nakaparada. Walang plaka. Madilim ang mga salamin. Hindi ito pamilyar. At sa loob, tila may anino ng isang taong nakatingin sa direksyon ng bahay. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok. At boom, Tinig ka sa sige. bulong niya sa telepono. Sa tingin ko may nagmamasid sa akin. Nakatayo si Marco sa harap ng malaking bintana ng opisina ng kanyang ina. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit hindi niya maramdaman ang lasa nito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Isang testamento sa kapangyarihan at yaman ng pamilya Reyes. Isang kapangyarihan na ngayon ay ginagamit niya para wasakin ang sarili niyang asawa. Sa kanyang likuran, nakaupo si Doña Victoria Reyes sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng emosyon, tanging isang malamig at kalkuladong galit. Ano pang hinihintay mo, Marco? Ang mariing tanong ng matanda. Binasag ang katahimikan. Bawat oras na lumilipas ay isang pagkakataon para sa babaeng iyan na gumawa ng isa pang iskandalo. Ang board ay nagwawala. Ang mga pinsan mo ay walang tigil sa katatawag. Ang pangalan ng pamilya natin ay nasa putik dahil sa kanya. Ma'am, hindi ba masyadong mabilis? Mahinang sagot ni Marco. Hindi makatingin ng diretso sa ina. Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Isang malakas na tawa ang kumawala. Kay Doña Victoria. Isang tawang walang saya. Aayusin? Marco, anak. Tapos na ang panahon ng pag-aayos. Sinimulan niya ang giyera. Tatapusin natin ito. Bago pa niya tayo sirain ng tuluyan. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Ang mga daliri nito ay mariing bumaon. Tandaan mo kung sino ka. Isa kang Reyes at gagawin ng isang Reyes ang lahat para protektahan ang kanyang pangalan, ang kanyang pamana. Ang mga salitang yon ay tumagos kay Marco. Ang pamana, ang kapangyarihan. Ito ang mga bagay na ipinangako sa kanya mula pagkabata. At si Elara, sa isang gabi, ay nagbanta na sirain ang lahat ng yon. Ang kaunting konsensya na nararamdaman niya ay dahan-dahang natabunan ng takot. Takot na mawala ang lahat. Takot sa galit ng kanyang ina. Tumango siya, isang mabagal at mabigat na pagtango. Gagawin ko na po. Ang mga sumunod na pangyayari ay mabilis at walang awa. Kinabukasan, habang si Elara ay naghahanda na umalis para kausapin sana si Attorney Flores, dalawang lalaking naka-Amerikana ang dumating sa mansyon. Hindi sila nagsalita. Iniabot lang nila sa kanya ang isang makapal na sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanyang mundo. Isang petisyon para sa annulment, puno ng mga kasinungalingang paratang laban sa kanya. Isang temporary restraining order na nagbabawal sa kanyang lumapit kay Marco o sa anumang ari-arian ng mga Reyes. At ang pinakamasakit sa lahat, mga bank notice na nagsasabing ang lahat ng kanilang joint accounts ay na-freeze. Ang kanyang mga credit card na nakapangalan sa kanya bilang asawa ni Marco ay kinansela. Sa isang iglap, wala na siyang pera. Wala na siyang access sa kahit anong yaman na akala niya ay bahagi ng kanyang buhay. Ma'am Elara, sabi ng isa sa mga security guard ng pamilya, isang lalaking dati magalang na bumabati sa kanya tuwing umaga. Ang kanyang boses ngayon ay formal at walang emosyon. May utos po si Doña Victoria. Kailangan niyo na pong umalis.
Tumingin si Elara sa paligid, sa bahay na minsan niyang inayos, sa mga muebles na siya mismo ang pumili. Ang lahat ng ito ay hindi na sa kanya. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya umiyak. May isang huling piraso ng dignidad na natitira sa kanya at hindi niya hahayaang makita nila itong nawawasak. Tahimik siyang umakyat sa guest room kung saan siya natulog. Isinara niya ang kanyang maliit na maleta na naglalaman lamang ng mga bagay na tunay na kanya. Habang bumababa siya, nakita niya si Marco na nakatayo sa may bintana sa ikalawang palapag, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit. Nakita niya ang isang kislap ng pagsisisi, takot. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang malamig na maskara. Ang dalawang security guard ay magalang ngunit mariing sinamahan siya palabas ng malaking pinto. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, narinig niya ang malakas na pag-click ng malaking bakal na gate na nagsasara sa kanyang likuran. Isang tunog ng katapusan. Nakatayo si Elara sa labas ng gate. Sa gilid ng kalsada, dala lamang ang kanyang maleta at ang telepono sa kanyang kamay. Ang marangyang mansyon na dati niyang tahanan ay ngayon ay isang malamig na kuta na nagtaboy sa kanya. Unti-unting pumatak ang ambon. Ang kalangitan ay naging kulay abo, tila nakikidalamhati sa kanya. Nabasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit. Naramdaman niya ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Wala siyang pera. Wala siyang masisilungan. Wala siyang matatakbuhan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan, sa labas ng gate ng kanyang nawasak na buhay, naramdaman ni Elara ang tunay na kahulugan ng pag-iisa at pagkatalo. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang bawat patak ay tila isang mabigat na luhang dumadampi sa balat ni Elara. Basang-basa na siya, nanginginig sa ginaw, ngunit nanatili siyang nakatayo sa labas ng gate. Nakatingin sa bahay na tila isang malayong kastilyo. Ang kanyang isip ay blanko. Ang pag-asa na kanyang naramdaman kahapon ay tila isang malayong panaginip, nilunod ng malupit na katotohanan ng kasalukuyan. Saan siya pupunta? Paano siya magsisimula? Ang pamilya Reyes ay makapangyarihan. Sinigurado nilang wala siyang matatakbuhan. Naglakad siya nang walang direksyon, papalayo sa lugar na yon. Ang tunog lamang ng kanyang maleta na gumugulong sa basang kalsada ang kanyang kasama. Humanap siya ng masisilungan sa ilalim ng waiting shed. Doon, sa isang sulok, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Hinahayaang bumuhos ang ulan at ang kanyang mga luha. Ang galit ay napalitan ng purong desperasyon. Ito na ba ang katapusan niya? Isang palaboy na walang pangalan, walang pera, walang kinabukasan? Habang nakayuko siya, isang lumang kotse ang huminto sa tapat ng waiting shed. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay may hinihintay lang ito. Ngunit bumukas ang pinto sa passenger side. Ma'am Elara, isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Mula sa dilim ng gabi, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 50. May suot na salamin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mang Dante? Bulong ni Elara, hindi makapaniwala. Si Mang Dante, ang dating Chief Financial Officer ng kumpanya ng kanyang ama. Ang kanang kamay ni Papa. Ang taong bigla na lang nawala matapos isanib ang Santos Holdings sa Reyes Corporation. Ako nga po, ma'am, sabi ng lalaki. Lumabas ng kotse na may dalang payong. Halika po, sumakay na kayo. Magkakasakit kayo sa ulan. Walang lakas na tumanggi, nagpatulong si Elara na isakay ang kanyang maleta at sumakay sa loob ng sasakyan. Ang init mula sa heater ng kotse ay nagsimulang magbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Paano? Paano niyo po ako nahanap? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos. Matagal na po kitang binabantayan, Ma'am Elara. Malungkot na sagot ni Mang Dante habang pinaaandar ang sasakyan. Mula pa noong tinanggal ako ni Sir Marco, alam kong may mali.
Ang papa niyo po, si Sir Ricardo, napakabuting tao niya. Hinding-hindi niya gagawin ang mga transaksyon na nakikita kong pinipirmahan ni Sir Marco gamit ang pekeng pirma niya. Biglang napatingin si Elara sa kanya. Alam niyo po, tumango si Mang Dante. May hinala na po ako. Kaya bago ako tuluyang umalis, gumawa ako ng kopya ng mga orihinal na talaan. Para sa seguridad, para sa alaala ng papa niyo. Dinala siya ni Mang Dante sa isang simple ngunit malinis na apartment sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Pagpasok nila, pinaupo siya nito sa isang lumang sofa at binigyan ng mainit na tsa. Ma'am, alam kong wala na kayong tiwala sa kahit sino, sabi ni Mang Dante, umupo sa tapat niya. Pero kailangan niyo pong maniwala sa akin. Mula sa isang itim na briefcase, naglabas siya ng isang makapal at lumang ledger, isang libro ng mga talaan na sulat kamay. Ito po ang orihinal. Bago pa nila binago ang lahat sa digital. Narito ang lahat ng ebidensya, Elara. Ang tunay na testamento ng iyong ama, ang tunay na kalagayan ng kumpanya bago nila ito sinimulang nakawan. Dahan-dahang binuklat ni Elara ang bawat pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, ang mga orihinal na numero, ang mga talaan ng tunay na yaman ng Santos Holdings, ang lahat ng patunay na kailangan niya ay nasa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-agos ng panibagong lakas, isang apoy na muling nagliyab mula sa abo ng kanyang desperasyon. Yinakap niya ang ledger. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang kanyang pag-asa. Habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento, biglang nag-vibrate ang telepono ni Elara. Isang email mula sa opisina ng CEO ng Reyes Corporation. Subject: Urgent Board of Directors Meeting Notification. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli at malinaw. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Doña Victoria Reyes para bukas ng umaga. Ang agenda: finalizing the full integration of Santos Holdings and restructuring of company leadership. Isang formal na paraan para sabihing ang pag-aalis ng pangalan ng mga Santos sa kumpanya magpakailanman. Tiningnan ni Elara ang ledger sa kanyang kandungan. Tumingin siya kay Mang Dante na tumango sa kanya na may determinasyon sa mga mata. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Ang takot at desperasyon ay napalitan na ng isang matatag na kapasyahan. Oras na, bulong niya. Oras na para sa huling pagtatanghal. Ang conference room ng Reyes Corporation ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng kanilang tore sa gitna ng Ortigas. Ang mga pader na gawa sa salamin ay nagbibigay ng malawak na tanawin ng syudad, isang simbolo ng kapangyarihan at dominasyon na matagal nang ipinagmamalaki ng pamilya Reyes. Sa loob, ang tensyon ay halos mahahawakan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Victoria Reyes. Ang kanyang muka ay isang maskara ng bakal. Sa kanyang kanan ay si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga papel sa harap niya, umiiwas sa tingin ng lahat. Sa kanyang kaliwa, si Isabel, na sinusubukang magmukhang propesyonal, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Ang iba pang miyembro ng board, mga tiyuhin at pinsan ng mga Reyes, ay tahimik na naghihintay. Kung ang lahat ay narito na, simula ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay matigas at walang kinikilingan. Umpisahan na natin. Ang agenda para sa araw na ito ay ang pinal na pagsasama ng Santos Holdings sa ating korporasyon. Isang bagong simula. Hindi pa kumpleto ang lahat. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na pamilyar sa lahat. Ang malaking pinto ng conference room ay dahan-dahang bumukas. Mula roon, pumasok si Elara. Hindi na siya ang asawang umiiyak o ang babaeng pinalayas sa ulan. Ang babaeng nakatayo ngayon ay iba. Suot niya ang isang simpleng itim na business suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang determinasyon na hindi pa nila nakikita dati. Sa likod niya ay si Attorney Renato Flores,
Dala ang isang makapal na briefcase at si Mang Dante na may hawak na isang lumang ledger, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang pagkakalma ay biglang naglaho. "Wala kang karapatang tumapak sa lugar na ito. Security." "Mayroon po siyang karapatan," mahinahong sabi ni Attorney Flores, humakbang pasulong at naglapag ng isang dokumento sa mesa. Bilang nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Ricardo Santos, si Miss Elara Santos ay may karapatang dumalo sa anumang pulong na tumatalakay sa mga ari-arian ng Santos Holdings. Namutla si Doña Victoria. Si Marco ay napatayo. Ang kanyang upuan ay lumikha ng malakas na ingay. "Hindi maaari ito." "Maupo ka, Marco," malamig na sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay may awtoridad na gumulat sa lahat. Naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng mesa at tumayo roon. Hinaharap silang lahat. "Nandito ako hindi bilang asawa ni Marco Reyes." Simula ni siya, ang kanyang tingin ay isa-isang tumama sa bawat miyembro ng board. "Nandito ako bilang anak ng nagtatag ng Santos Holdings at nandito ako para bawiin ang ninakaw ninyo." Isang slideshow ang lumabas sa malaking screen sa likod ni Elara. Ang unang slide, isang kopya ng isang wire transfer patungo sa Cruz Development Corp. Sa loob ng mahigit isang taon, patuloy ni Elara, ang kanyang boses ay matatag. "Si Marco Reyes, kasama ang aking pinsan na si Isabel Cruz, ay sistematikong inilipat ang milyon-milyong piso mula sa kumpanya ng aking ama patungo sa isang shell company na pagmamay-ari ni Miss Cruz." Isa-isang lumabas ang mga ebidensya sa screen, mga bank statement, mga deed of sale, at ang pinakamatindi sa lahat, isang close-up na paghahambing ng pirma ng kanyang ama at ang pekeng pirma na ginamit ni Marco. Ang pagkakaiba ay malinaw. "Ito ay pagnanakaw," sabi ni Elara. "Kasinungalingan," sigaw ni Isabel na patayo. "Wala kang patunay." "Mayroon," sagot ni Elara at tumingin kay Mang Dante. Humakbang si Mang Dante pasulong at buong paggalang na inilapag ang lumang ledger sa gitna ng mesa. "Narito po ang orihinal na talaan ng Santos Holdings bago ito isinama sa inyo. Bawat piso ay nakatala. Ihambing niyo po sa mga pekeng record na ipinapakita sa inyo ni Mr. Reyes." Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay kinuha ang ledger at sinimulang suriin ito. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pagkabigla at galit. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang babaeng hindi matanggap ang katotohanan. Galit na sabi ni Marco. "Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan." Habang nagsasalita si Marco, ang pinto ng conference room ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Elara. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. Ang lahat ay natigilan. Ang buong silid ay napuno ng isang nakakabinging katahimikan. Natapos na ang presentasyon ni Elara. Ang huling slide ay naiwan sa screen. Isang larawan ng kanyang ama na nakangiti. Isang mataas na opisyal ng pulisya ang lumapit sa gitna. "Marco Reyes, Isabel Cruz," sabi ng opisyal. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Inaaresto kayo sa salang estafa at falsification of public documents." Ang mga pulis ay lumapit at pinusasan ang dalawa. Si Isabel ay napahagulgol habang si Marco ay nakatitig lang kay Elara. Ang kanyang mukha ay isang halo ng hindi paniniwala, galit at pagkatalo. Si Doña Victoria ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang pamana, lahat ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa kamay ng babaeng minsan niyang minaliit. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Elara ay may dalang amoy ng kalayaan. Nakatayo siya sa loob ng isang pamilyar na opisina.
Ngunit meron ng kakaibang pakiramdam. Ito ang dating opisina ng kanyang ama. Ang malaking mesa na gawa sa nara ay naroon pa rin, ngunit ang upuan sa likod nito ay bago na. Ang mga larawan sa dingding ay hindi na nagpapakita ng mga tagumpay ng Reyes Corporation. Sa halip naroon ang mga larawan ng kanyang mga magulang, mga larawan ng mga unang araw ng Santos Holdings at isang malaking bagong plaka sa likod ng mesa. Santos Legacy Corporation. Elara S. Reyes, President and CEO. Hindi na niya tinanggal ang Reyes sa kanyang pangalan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi bilang isang paalala. Isang paalala ng sakit, ng kataksilan, at ng lakas na natagpuan niya sa gitna ng pagkawasak. Ang legal na laban ay naging mahaba at magulo. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nanaig. Ang ledger ni Mang Dante at ang iba pang ebidensya ay hindi matatawaran. Si Marco at Isabel ay napatunayang nagkasala. Ang kanilang sentensya ay mabigat, isang kabayaran sa kanilang kasakiman. Ang Reyes Corporation, dahil sa iskandalo, ay bumagsak. Ang pangalan na minsan ay kinatatakutan at iginagalang, ay ngayon ay simbolo ng kahihiyan. Si Doña Victoria ay hindi nakulong, ngunit ang kanyang parusa ay marahil mas mabigat pa. Nabuhay siyang mag-isa sa kanilang malaking mansyon, iniwan ng mga kaibigan, tinalikuran ng lipunan. Ang kanyang pinakamahalagang yaman, ang kanyang pangalan, ay naging isang sumpa. Tumingin si Elara sa labas ng bintana, sa syudad na minsan ay tila isang kulungan para sa kanya. Ngayon, ito ay isang malawak na tanawin ng mga posibilidad. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang kaninang umaga. Nag-alay siya ng isang pompon ng puting rosas, ang paborito ng kanyang ina. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Nagtagumpay po ako, Papa, bulong niya sa hangin. Naibalik ko po ang para sa atin. Sana proud po kayo sa akin. Hindi siya naghahanap ng bagong pag-ibig, hindi pa ngayon. Ang kanyang puso ay naghihilom pa. Natutunan niya na ang pag-ibig sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pag-ibig na nagmumula sa iba. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa pagkakaroon ng isang lalaki sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kanyang bag, handa nang umuwi sa isang maliit, ngunit komportableng condominium unit na binili niya para sa sarili. Isang lugar na siya lang ang nagmamay-ari. Isang lugar na tunay niyang tahanan. Bago siya umalis, huminto siya sa harap ng isang malaking salamin sa labi ng gusali. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng naghahanda para sa kanyang kaarawan 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng bulag na pag-ibig, kundi puno ng karunungan. Ang kanyang ngiti ay hindi na pilit, kundi tunay at payapa. May mga peklat sa kanyang puso. Oo, ngunit ang mga peklat na yon ang nagpatatag sa kanya. Ang mga ito ang nagpapaalala sa kanya na kaya niyang malagpasan ang kahit anong bagyo. Para sa kanya, ang regalo noong kanyang kaarawan, ang bestida, ang pabango, ang sulat, ay hindi na simbolo ng kataksilan. Ito ang naging susi. Ang susi na nagpalaya sa kanya mula sa isang ginintuang hawla. Ang susi na nagbukas ng pinto patungo sa kanyang tunay na sarili. Ngumiti si Elara sa kanyang refleksyon, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiti ng isang babaeng buo, malaya at handa ng simulan ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paghihiganti ni Elara Santos Reyes mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sinamahan si Elara sa kanyang masalimuot at madamdaming paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang bawat pighati, bawat galit,
at bawat munting tagumpay ng ating bida. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig at kataksilan, kundi tungkol din sa di matatawarang lakas na matatagpuan sa loob ng isang pusong nasugatan. Ang kwento ni Elara ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal o katapatan ng iba. Ito ay nasusukat sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa, kung paano natin hinahanap ang ating sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Naway magsilbi itong inspirasyon na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa, laging may pagkakataong magsimulang muli. Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga salubin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Elara? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Hihintayin ko ang inyong mga komento. Hanggang sa ating susunod na kwento, nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.